Hi there mga Kawatcha friends at saka mga Kawatcha finds. Nag-request ang isa sa mga kaibigan ko na kung pwede daw magkwento ako kung anong nalalaman ko about Mikimoto. Now, meron tayong mga Mikimoto dito, nakuha ko ito sa Japan Surplus. And kaya ako nakilala ang Mikimoto kasi may uncle ako dati na may nagtatrabaho sa Rustans. Yung uncle ko na yon works with Weinstein Piano. Di ba? Uso dati nung mga 80s, yung nakakaalala, uso dati na merong grand piano ang mga bahay. Kasi ang mga bahay naman back in the 80s, usually, minimum ang mga sizes nasa 500 square meters eh. So, ngayon, paliit na ng paliit, di ba? Meron na tayong mga 60 square meters, 40 square meters na up and down na bahay. So, talagang pamahal na ng pamahal ang lahat ng bagay. Pero back in the days, ang mga bahay is mga basic sizes na mga average Filipino homes ay nasa mga 500 square meters. Pag meron ka ng mga 5,000 square meters na lupa talagang, tapos may bahay, talagang may kaya talaga kayo nun. Pero anyway, so eto yung Mikimoto, and hindi meron tayo dito isa which is a clock, vintage clock, at ito ay isang tray. At hindi lang isang clock, dalawa po siya. Okay? So, buksan na natin para makita ninyo. This is a Mikimoto. Luma na ang box niya. Ayan. Nakuha ko rin to sa Japan Surplus. Ayan. Ito ang Mikimoto na desk clock. Ito ako, tama ba po? Ayan, makita natin. Mikimoto. Ayan. Ayan, Mikimoto. Mostly nakakilala ng mga Mikimoto yung mga older generations, and Mikimoto is one of the most expensive tawag nito pearls or pearl jewelry makers sa buong mundo. Okay, it's one of the it's the second most expensive, hindi ako nagkakamali, aside sa South Sea pearls at Tahitian. Ayan, ito yung pearl niya. Maliit lang to, pero totoong pearl yan. Ayan. Now, ito yung isa. Ayan. Mikimoto din yan. Ayan. So, wala na tong baterya, hindi ko napapalitan, pero pag tingnan ninyo side by side, ayan siya. Ayan. Ito yung mga nauuso dati na nilalagay sa mga desk. Kasi dati yung mga, parang parang reminder, especially sa mga boss na nasa mga offices, nilalagay na sa desk nila para ma-check nila yung orasan. Kasi dati naman, hindi na wala pa namang cellphones eh. Ito, this is gold etch. Ayan, para meron siyang accent. Ayan. Pero itong pearl ito. Isipin nyo sa tagal nito, mukhang bago pa rin. Kung hindi ako nagkakamali, this is crystal glass. Hindi to plastic, pero this is crystal glass. Or kung hindi, kasi hindi naman siya nagre-rainbow eh. Most likely, glass lang ito. Hindi talaga siya crystal. Kasi usually pag crystal, merong parang rainbowish na nangyayari pag natatamaan ng ilaw. Ayan. So, yan yung ating Mikimoto na pearl desk clocks. Now, ito naman is another Mikimoto, vintage na rin to. Ito naman ay isang tray. Nakuha ko rin to sa Japan Surplus. Ayan. Labas natin ha. This is stainless steel. Ayan. Stainless steel. Bagong-bago to na nakuha ko. Ayan. Tabi natin. Ayan, may card pa siya. Mikimoto, ayan. So, ayan. Now, usually, itong tray na to, ang purpose nito ay ginagamitan ng, pinapatungan ng yung pearl necklace. Ayan. Mikimoto. This is also real pearl na naka-embed. Okay. Ito naman, hindi siya suede. Ano lang to, parang suede lang, pero hindi siya suede. Depende sa anong trip mo, pwede mo siyang gamitin na blue, pwede din yung beige. Ayan.
Hindi ba beige, parang golden brown. Ayan. Um, Hindi ako sure kung suede ito ha. Pero pakiramdam ko suede yata talaga. Pero masyadong, I don't know, parang felt siya para sa akin. Pero I'm sure this is suede. Okay. So yan, pwede blue, pwede ganyan brown. So eto, nakuha ko rin to sa ayan, sa Japan surplus. Usually ang ginagawa diyan pinapatong ang pearl dyan para hindi siya magasgas kasi ang pearl magagasgas. Pag nagasgas, papangit, natatanggal ang nacre. Now, this is also a Mikimoto. Ang problema lang, wala akong box nito. Pero this is also a Mikimoto pearl. Ayan. Wala siyang M dito. Pero may nakalagay silver because this is a very old one. Yung mga may nakalagay na M, nag-start na, if I'm not mistaken, yung merong M na tawag nito na logo, nag-start siya yung mga 1940s yata, kung di ako nagkakamali. 40s or 60s. Nasa dalawa lang. Hindi ako masyadong sure. Pero this is silver lock. This is also pearl. Totoong pearl yan. This is the Mikimoto pearl. Now, ito yung mga higher quality na Mikimoto pearl. Yung iba, magtatanong sila kung ano na ang pagkakaiba ng Akoya pearl at saka ng Mikimoto. Actually, they are the same. Mikimoto is, however, a brand. Okay? Isa siyang kumpanya ng pearl na nagtawag nito, nag-specialize sa paggawa ng mga Akoya pearls kasi ang Mikimoto ang unang nag-create ng Mikimoto pearls. Okay, sila yung parang technically na perfect ng quality ng Mikimoto pearl. Ayan. Pero it's the same as Akoya pearls. Ayan. Ito makikita ninyo. Ito na restring na rin to, hindi na to yung silk thread, pero these are still ito yung itsura niya even before nakuha. Ayan. Ayan. So, paano mo ma-define ang Mikimoto or ang Akoya pearl? Ang Akoya pearl kasi talagang makinang. Ayan. Reflective siya. The higher the quality, the more mo makikita yung reflection mo dito sa pearl. At saka, makikita mo maputing-maputi siya na talagang tawag nito. Kasi marami ding klase ng Akoya. Usually, ang Mikimoto, they only use the highest quality pearls. Pero meron din mga grades ang mga pearl wherein yung Akoya, yung iba maputi lang, yung iba medyo pinkish ang overtone, yung iba may bluish na overtone. Pero it's always na talagang meron siyang luster na talagang reflective. Ayan. So, pag tinatamaan to ng araw, mapapansin mo talaga reflective siya. Ayan, oh, parang may silvery siya na tawag nito. Basta para siya may metal sa, maano talaga siya, nag-glow pag tinatamaan ng ilaw. Now, ito yung papares natin dito sa maliit na pearl na meron tayo dito sa relo. Ayan. 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 See? Same quality siya, even yung maliit na pearl na nasa accent lang. Ayan. Talagang nagre-reflect back. Ayan. Ito nga, may pinkish overtone, pero makikita mo, nagre-reflect back talaga siya. Pero, hindi siya kasing, hindi siya kasing reflective ng mga kwintas niya. Kasi yung kwintas nila, ang premium talaga ng mga binibenta nila. Parang, nung back in the days, talagang pangregalo ginagawang talagang pangregalo ang pearls. Especially sa mga babae. Ayan. Ayan. So, makikita ninyo, may reflection kahit yung maliliit na pearl. Pero all the more sa malalaki. Doon mo malalaman yung quality ng pearl dun sa luster niya, kung gaano nagre-reflect, yung parang nagsasalamin, hindi na OA na salamin high, pero yung parang
yung silhouette mo nagre-reflect back sa pearl, dun mo malalaman yung quality talaga ng pearl na sobrang linis niya, sobrang taas ng luster niya na meron siyang mirror finish. So, ayun lang, wag na natin pahabain ito. Ito yung mga pearls na mga nakuha ko sa Japan Surplus. Hope it helps. O nga pala, yung bagong version ng Mikimoto, kasi meron ng bagong version ng Mikimoto. Kasi I was looking for this back then, kung totoong Mikimoto ba to o hindi. So, na-search ko naman, these are antique Mikimotos. Ang modern version meron na nakasabit na parang charm na may nakalagay na M dito sa side niya, sa gilid, to let people know na it's Mikimoto. So, ayan, Mikimoto pearls. These are Akoya pearls, okay? Pero maraming grades ang Akoya, let me remind you that maraming grades ang Akoya, pero Mikimoto is the company, is a very well-known company na only caters the highest quality of Akoya pearls. Okay? Clarex? Bye-bye, salamat.